Amen. So, yan. Napakaganda naman na naibahagi ng ating mga frontliner, no? With regard sa topic po natin na makita o yung sa Tagalog, nanuluyak sa Diyos o yung pagtuyak sa pangalan ng ating Panginoon. So, hindi ko na masyadong i-elaborate dahil na-elaborate na po yung pagkakabanggit tungkol sa pangyayari sa Los Angeles, California. Nabanggit ni Brother Jim. And by the way, sa presentation naman ng ating kapatid Brother Jim, hindi naman din niya sinabi na yung judgment. Yun ay partial na naganap dahil sa mayroon pong darating na talagang reality. Mention naman niya yung sinabi na kung kailan after ng tribulation. Doon magaganap yung ginamit niya yung text ng 2 Peter chapter 3 verse 10 na meron po talagang pagsulok na mangyayari talaga sa mundo. And back to the Old Testament, meron din tayo maaalala na ang Diyos ay nagsupok din ng apoy. Kung maalala ninyo sa time ng Sodom, ang Diyos yung lugar sa talaga sila ng Diyos. Dahil sa character, dahil sa attitude, dapat makita ng Diyos sa kanila. Alam naman natin kung ano yung kalagayan ng mga taong nasa Sodom at Gomorrah. Sila ay nasa immorality. Pag tinignan natin yan ay kahit tulad ng tinatawag po na ungodly. Ungodly men. Yung kumbaga, parang mga tao silang hindi marunong kumilala sa Diyos. That's sinariyan, it's an adjective word na ungodly is a similar word. Yan na nilang, pero hindi sila marunong kumilala sa lumala sa kanila. At nagbibigay po sila ng tinatawag ng Panginoong Diyos. Kaya kung minsan, kahit na ang tao na pero ang Diyos, umaabot din ang Diyos minsan sa parang pagkalos. No? Yung, anong tawag doon? Yung kinakalos niya rin. Kung tutusin talaga, mahal ng Diyos ang lahat ng tao, sinabi ng Bible. Ayaw nga ng Diyos na ang tao pahama. Hanggat maaari, kung may pagkakataon na sila'y magbago, may pagkakataon na sila'y makapagsisi, hinihintay ng Diyos yan. Sa atin din, ganun din. Tayo, kasama rin tayo doon. Kasama rin tayo sa mga taong nagkakamali, nagkakasala. Wala rin tayong pinagkaiba sa kanila. Pagdating sa kamalian, pagdating sa pagkukulang sa Diyos. Ganun din tayo, katulad din natin sila. Kung tutusin nga, ang kasalanan nila, ituturing natin sa kasalanan natin. Alam ba natin na mas mabigat ang kasalanan natin kaysa sa kanila? Dahil sa kanila po, hindi po nila masyadong alam ang katotohanan. Wala silang masyadong alam sa katotohanan. Hindi tulad po natin. Ang sa atin, maraming ipinakita ang Diyos na katotohanan. Ang masaklap, yung ipinakita ng Diyos sa atin na dapat din natin magawa para makapaglingkod tayo sa Diyos. Pero, naisasantabi natin, minsan naisasantabi, ano ba term natin dyan? Nababaliwala. Tama ba yun? Alam mo yung sa ganong uri ng kamalian kumpara sa mga nasa labas. Mas mabigat yun kasalanan. Kaya nga sabi ng Biblia, sa isang taong nakaalam na ng katotohanan, nakaalam na kung ano ang tama at hindi na ito ginagawa. Ano sabi? Tama ba yun? Ay itinuturing na kasalanan. Anong klaseng kasalanan yan? Kasalanan ng pangungusong sa Diyos. So, balikan po natin yung nangyari sa Los Angeles, mga kapatid.
yung clip na nakita po natin, ano, na yung gabi yun, at night, nagkaroon sila ng survey. Tama sabi ni Dr. Ruel, at the place of Beverly Hills, ginanap. If I'm not mistaken, no? Yung Golden Award survey. Botohan. Ang masakit doon, inihanay nila ang ating Panginoong Diyos sa pangatlong numero. From 11, parang cast and crew, 11. Pagdating sa pangalawang moms, 3. Pero pagdating sa pangatlo, yung Diyos mismo. Walang bumoto sa Diyos. Walang may contribute daw sa kanila. At sinabi nung si Chris na yun, yung host na yun, tinawag niya, parang napakasaklap na sinabi niya, and this town is a godless town. Naku, bakit hindi po yun? Tapos, ang ginawa pa nila, nagtawa silang lahat. Tinawanan nila, sinabi, zero mention in God, tapos tawanan po sila. Tumawa rin yung host. And then, sabi nga, after noon, gabing iyan, bumilang ng ilang araw, naganap ang matinding wildfire. At yung sunog na naganap na yun, mga kapatid, hindi malaman kung paano nagsimula. And by supernatural, ayaw ka naman masyado ka doon. Na meron iba-ibang clip, meron nakakita, supernatural, may bolo tayo, di ikot, hindi natin masyado, iano na yun, no? Hindi naman natin siguro aalisin na meron talagang katotohanan yun. At doon sa pangyayari na yun, yung ginawa po nila na pang-iinsulto sa ating Panginoon, hindi po bunga yun ng kanilang ginawa. Ang sabi ni Apostol Pablo, kung ano ang inihasik ko, siya mo aanihin. Hindi pwedeng walang bunga na aanihin. Yes. Ibig sabihin, So, sino ba manood? Yung host ba ang siya ang parang concern na bakit walang buto sa Diyos? Yes. Yung host na nalungkot na bakit walang para sa Diyos? nag-mention siya, at nagtawa rin kasi siya. At tumawa din yung host. Tumawa rin siya. Tapos nagtawanan na silang lahat. And then, inulit pa niya na, sabi niya, zero, God in zero mention. Talagang tinitiisan talaga nila. So, hindi maganda larawan yung nakita nila. Kung sabihin, sa ginawa po nilang iyon, nag-aani sila. Ano yung inani nila? Yung ginawa nila sa paglalakit sa pangalan ng Diyos. Alam ko, hindi lang itong clip na yan ang maraming makikita tayo sa YouTube. Hindi kasi tayo mapagbanggit ng pangalan, baka madimanda tayo. Kung nakakapanood kayo sa mga YouTube, alam niyo yung mga nang-insult sa Diyos, di ba? Meron lang. Ang dami. Inaani agad. Meron pang isang Muslim doon. Nilait si Kristo, nilait ang Kristiyanismo. Muslim yun. Sa ano? Si Kismat, kung hindi ako nagkamali. Ano? Pagkatapos niya magsalita, pagkatapos niyang binitawan yung mga panggalain na ano, tawag doon. Anong tawag doon, David? Trash talk. Ang term ng mundo ngayon, trash talk, no? Pang-iinsulto. Ang nangyari, pagkatapos niyang sinabi yun, natimbuwang agad siya. On the spot, namatay yung tao. Marami yan sa YouTube. Ibig sabihin, pinatutunayan lang po talaga na meron tayong Diyos na buhay. Ano ba sa Diyos na buhay na kinikilala natin? Ano ba ang dapat natin binibigay sa Kanya? Dapat sinasamba siya. Dapat pinupuri siya. Dapat hinahandugan siya na maraming papuri na para sa Kanya. Dahil alam naman natin lahat na lahat ng anumang bagay na naririto na meron tayo, sabihin natin lahat ng tao, anumang bagay na lahat na meron tinatangkilik ang tao ngayon, yan ay biyaya ng Diyos sa Kanya. Ano pa ang dapat ibalik ng tao sa Kanya? Di ba pasalamat dapat puri kahit sa kabila ng maraming pagkukulang, dapat din ang isukli. Pinagpala itong mga taong ito na nasa Beverly Hills. Alam niyo pag sinabing Beverly Hills, multi-millionaire and billionaire yan. Parang Forbes card.
Ang workshop, alam nyo ba ang mga mansion na nandiyan? Nagkakalaga ng worth more than $100 million. Grabe. Kukuy ko, convert sa Pilipinas yan. Kung gano'ng kalaki yun. Baba, 80 million, 70 million, 50 million, 40 million hanggang sa pababa ng mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, nung gabi, nung natapos yung sunog, after 2 days, na medyo nawala na, medyo bumupa na, pero may apoy pa rin, sabi ni Brother Eugene. Halos 1 linggo, may apoy pa rin eh. Pero hindi na ganun kalakas. Umiiyak sila ng mga kapatid. Ang sabi nila, sa mga pinaghirapang ito, parang hindi ko matanggal sa isang iglap naging abo. Kung nakita niyo yan, mga kapatid, umiiyak sila, mga millionaire yan. Umiiyak sila sa Diyos. Ay umiiyak sila dahil sa panghinayang nila na nasunog yung kanilang pinaghirapan. Hindi mo masaklat, di ba? Kaya, doon sa sinabi ng ating kapatid, Brother Jim, meron po ba itong mensahe? Yes. Mayroon itong bearing ito sa ating lahat. Yun ay isang wake-up call na nangyari sa amin. Kaya nga, balikan natin pwede yung verse lagi sa verse 7. Ang sabi sa verse 7, ito yung ating, ako magat ko, mocking God, panunuya sa Diyos. Huwag kayong padaya. Ito ang sabi ni Paul. Pag sinabi ni Paul, huwag kayong padaya, ibig sabihin, pwede ba? Diba? Kahit Christian, ang kausap ni Pablo nito, hindi ang believers siya. Mga Kristiyano yan. Pero sabi ni Paul, huwag kayong padaya. Ano ko sunod? Ang Diyos ay hindi nakapabiro. Yun ang kanyang katangian. Hindi siya pwedeng biruin ng kahit sino man. Sapagkat ang lahat na inihasik ng tao, sinabi ni Pablo, ang lahat ng inihasik ng tao, ano raw, ay siya naman aanihin niya. Ibig sabihin, kung ano ang gagawin ng tao sa kanyang katawan, whether ito'y mabuti, ito'y mali, aano siya. Yan ang sabi ng Bible. Sabi ni Pablo, sapagkat ang naghahasik sa kanya ng sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Dapat wag ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Alam niyo itong nabasa natin, walang middle dyan. Halindang sa dalawa, nandun tayo. Ano ba ang hinahasik natin ngayon sa katawan natin ngayon? Yung paghasik pa natin ay ayon sa laman? O yung ginagawa po natin ay ayon sa Espiritu? Ang sabi ni Pablo, ang gumagawa, ang naghahasik ng sa Espiritu, ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Yun ang pinakamaganda. Sa katawan ito, sa katawan ninyo, ang pinakamaganda palang magawa natin ay spiritual na mga bagay. Kasi bakit? Dahil ang sabi ni Pablo, aani ka sa mga spirit, mag-aani tayo ng spirito, mag-aani ng buhay na walang hanggan. Verse 9, ang sabi ni Pablo sa verse 9, at huwag tayong mapagod. Ito na. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Yun. Yung mabuti dyan ay spiritual yan. At pag sinabi po natin spiritual, may kinalaman sa mensahe yan. Yan ang sentro dyan. Yung mabuti dyan, hindi lang yung pinakain mo yung mahirap, binigay mo ng tulong, inalalayan mo yan, binisita mo sa ospital, binigyan mo sila ng pinansyal, mabuting bagay yan.
Hindi yan ang tinutukoy ni Pablo. Na huwag nating paghimabuhan. Ano daw yung masang sinasabi dyan, huwag kayong mapago sa paggawa kasi sa panahon ng mga apostol, meron talaga silang ginagawa. Basahin natin sa Apocalypse 2. Ito wala sa text, pero idadagdag ko lang. Ang ebidensya natin, ano yung gawang mabuti? Sabi sa 2:1, no? Yun yung anghel ng iglesia. Alam natin si Pablo yan. Sabi dito sa verse 2, tayo akyat. Sundan ninyo ha. Nalalaman ko ang inyong mga gawa. Anong gawa yan? Yung bang nabanggit natin, hindi ko yun. At ang inyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masasamang tao. At sinubok mo ang mga nagpapanggap na mga apostol. At sila'y hindi gayon. At nasumpungan mo sila pawang bulaan. Tres. Ang sabi sa tres, sunod nyo ha. At may pagtitiis ka. Yung pagpapagal, nagpapagal, kasunod, pagtitiis, at nagbata ka dahil sa aking pangalan. At hindi ka napagod. Mapapansin niyo mga kapatid, from verse 2, verse 3, yung kalagayan ng unang iglesyang nasa tamang kalagayan sila. May zealous din. Meron silang Zealous. zealous, meron silang gawa. At sabi doon sa verse 2, bakit verse 2 to verse 2? Verse 2. Yung gawa, sabi, nalalaman ko ang iyong mga gawa. Yung Ephesian believers ng panahon na yun, original church, sila ang paterno natin. Meron po silang ginagawa. Ngayon, hindi naman naka-detalye kung ano yung ginagawa. Pero sigurado tayo na ang gawa ay hindi karnal, hindi mababaw. Yan ay mga mensahe. Anong klaseng mensahe? Mensahe ng pagpapalakas ng bawat pamilya yan, original. Masasabi natin, original ba yun? Yung pagpapagawa ng mga apostol? Yes. Yan ay may kinalaman sa hukom. Yan ay may kinalaman sa training ng pagpapalakas sa bawat sambayanan. Bawat pamilya. Isang klaseng ministeryo ito sa panahon ng mga apostol na pagpapalakas sa bawat pamilya. Yan po yung original na kalagayan ng Efeso. Basahin po natin. Mga gawa kung saan doon nagsimula ang iglesia. Kapitulo 2. Ang talata ay 42. Basahin natin. Anong sabi? At sila ay nagsisipanatiling matibay. Saan? Sa turo ng mga apostol. Yun daw yung kalagayan ng panahon ng unang siglo. Sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. 46. At araw-araw sila ay nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay. Saan? Bahay-bahay pa. Pag sinabing bahay-bahay, sino yon? Pamilya ko yan. Bahay-bahay. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain. Anong pagkain? Literal? Spiritual. Na may ano raw? Galak at may katapatan sa puso. Yun po yung original condition ng Efeso. Bago sila nagkasala, bago sila nagwindang, original, sila'y nananatili sa aral ng mga apostol sa pagpuputol-putol ng tinapay araw-araw sa bahay-bahay. And that is the instruction na binibigay sa bawat pamilya na sila ay palakasin. Yun yung kalagayan ng iglesia noon. Sa panahon ng mga apostol,
pinakikialaman talaga ang loob at kalagayan ng tahanan. Na bagay sa panahon ngayon ay mahirap gawin. Tama ba? Iba ngayon, kahit nasa hukom na tayo, pero pag pinipenetrate na yung ating pamilya, hindi ba nasasaktan tayo, di ba? Tama ba yun? Kasi bakit tayo nasasaktan? Balikan natin ang Apokalipsis 2. Kasi po, yung original sitwasyon ng Iglesia ng Efeso, binago. Kung yung sinasabing huwag kayong manghimang pag may pagtitiis, talagang may hirap, may sakripisyo po talaga ng panahon na. Pero, anong nangyari? Sa chapter 2, verse 2, binasa na natin yung pagpapagal. Chapter 2, verse 3. Pero pagdating sa 4, pasinin natin. Kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog. At magsisi ka at gawin mo yung mga unang gawa. Efeso ang kinakausap yan. So, anong ibig sabihin dito ni Juan? Anong ibig sabihin dito sa Apokalipsis? Ibig sabihin yung sa verse 2, verse 3, yung kanilang ginagawa ay nabago. Bakit? Sapagkat alalahanin mo kung saan ka nahulog at nagsisi ka. Yung verse 2, verse 3, ang ganda ng commendation ng Diyos at ng Panginoon sa kanila. Pero pagdating sa verse 4, rebuke na po yan. It means, from verse 2 and 3, bago dumating yung 4, yung pagitan niyan ay mahabang panahon. Anong? Yes. Ano nangyari? Nakapenetrate sino? At mga espiritu ng Nicolaitanes. Sa 6, pati taktaw natin. At sabi sa 6, ito yung nakapenetrate. Ngunit ito'y nasa inyo, na inyong kinapupuotan ang mga ngunit ito'y nasa iyo, na iyong kinapupuotan ang mga gawa ng mga Nicolaita. Yun. At kinapupuotan ko naman. Nakapenetrate ko yung mga espiritu ng Nicolaita. At pinatay nila yung mga mabubuting gawa ng apostol noon. Na ano yun? Na sila'y nagmamalasakit sa bawat tahanan ng PTA, nagmamalasakit sa LCM, nagmamalasakit sa Progressive. Para ang iglesia ay maitaguyod na malagong-malago sa harapan ni Kristo ng mga apostol. Nang nagsipasok yung mga bulang apostol, anong ginawa nila? Pinatay nila yung ganong uri ng gawain. Ano nangyari? Pinahina nila ang iglesia, pinagaan ng mga bulang apostol. Walang training. Hindi kailangan yan. Bulaan si Pablo. Hindi ba yan mababasa natin sa Bible? Pinasama nila ang reputasyon ni Pablo at ng ilang mga apostol. Yung mga training na ginagawa sa iglesia ay pinatay nila. Pinasok nila ang mga magagaang na gawain. Ano yung magagaang na gawain? Nagsimula na po yung traditional sa panahon nila na ano? Na ang gagawin lang sumampalataya ang Kristo at maniwala and that's it. Enough na yun. Punta sila sa church, uupo, makikinig, pagtapos ng gawain, uuwi, diretso sa kung saan sila pupunta. Ganong pinagaan nila. At hindi ito bago. Kung ano meron tayong sitwasyon ngayon, hindi yan bago. Dahil sabi dito sa 6, kinapuputan, mapupuot pala talaga tayo doon. Hindi tayo dapat natutuwa sa mga espiritu ng Nicolaita. Malaki, pag yan ang pinahintulutan, malaki ang maibibigay na damage niya. Nangyari yan. Nakurang ang Ephesian Church. Now, ano sabi? Verse 15. Kung ito ay, sabi gano'n, 15. Gayon din naman na mayroong kung ilan na mga nakakawak sa aral ng Nicolaita. Ibig sabihin, aral na yan. Doktrina na. Sa panahon ng Efeso, bakbata na yung mga Kristiyano sa mga sinusundan nila. May sumusunod sa aral ng mga original apostle. May mga Kristiyano doon sumusunod doon sa mga bula ang apostol. Ibig sabihin, labanan na yan. Ibig sabihin, gera na. Natagumpay ba sila? Yes. Prophecy ni Pablo sa Acts, hindi lang natin babasahin. 20:28 hanggang 29:31. Ang sabi ni Pablo, pagkatapos ko, pagkawala ko, papasok sa inyo ang mga gamit na lobo. Yung parang espiritu ng Nicolaita,
ay espiritu ng mga ganid na lobo yan. Sabi ni Pablo, bakit? Anong trabaho nila? I-penetrate nila ng palihim at hasikan nila ng mga kung ano-ano na mga kamalian na hindi naman aral ni Kristo. So, dahil sila yung mga Kristiyanong, mga bata pa, kaya silang dayain. Kaya ang sabi ni Pablo sa text natin, Galatians 6, Do not deceive. 7, huwag kayo. Ayan, kailangan baunin po natin. Kailangan po ba tayo magbantay sa Espiritu ng Diyos? Kalaban ba natin ang tao? Hindi. Sino ang kalaban natin? Yung nandun sa tao. Anong talata? Kung daw may kamali, Pastor. 1 John chapter 4, verse 1. Bagay natin. First John chapter 4, verse 1. Huwag natin pong awahin yung tao. Walang utos ang Biblia ng ganyan. Para kung di alam ng tao na Nicolay ka na po yan. Kaya nga po, Pastor, ito ang sabi, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Espiritu yan. Kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsisilitaw ng mga bulaang propeta sa sanglibutan. Sa text natin ito, sa text na yan, scriptural text, kung i-criticize doon, sabihin natin, complicated criticism. Matawag doon, may tawag ng theology doon. Meron sila, parang kinikritics, no? Yung sinasabing, huwag kayong magsipaniwala sa Espiritu, kundi subukin. Ang utos ng Panginoon, Test the spirit. subukin. Test the Spirit. Paano nyo ititest the Spirit? So, kailangan nyo ng skill. Kailangan natin ng skill. So, anong ibig sabihin niya? Pagkabirehan ang pinag-uusapan niyan. Kailangan talaga ang pagkabirehan natin lumanago. Umaangat, umuusap. Yan po yung susi. Yan ang master key. Ang susi kasi marami. Pero ang pinaka-master key natin, yung pagkabirehan. Master key of salvation. Yan po yung pagkabirehan. Maturity ng pagkabirehan. Paano ba yung sabihin natin ng definition ng pagkabirehan? Yung sabihin, patas ka. Yan ang susi ng birehan. Marunong kang makinig sa lahat na kung sino man nagtuturo. Pinakikinggan natin sila. Okay. Kaya ang sabi nito, subukin ang Espiritu, sila sa Diyos. Sapagkat marami nagsisilitaw na mga bulang propeta na sanglibutan. Dito'y makikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritu nagpapahayag na si Espiritu ay nagpapatotoong nasa laman ay sa Diyos. 3. At ang bawat Espiritu hindi inihahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang Antikristo na nasa inyo, na inyong narinig na darating, at ngayon nasa sanglibutan na. Ako ba darating pa namin? Dapat. Okay, so, saan ba ako? Wala ako. Verse 3. At ngayon, nasa sanglibutan na. Akala mo ba darating na? Sabi ni John, naririto na ako. Kasi na yung Espiritu ng Antikristo, yan po yung Nicolaita. Meron po yung kamag-anak na lukewarm. Kapag itong Espiritu ng Nicolaitanism, may produce po siya sa tao. Ano yun? Mag-Nicolaita. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Kristo, kinamuhian niyang Espiritu yan. Hindi yung tao. Yung taong nagpapaalipin sa Espiritong yan, nagagamit
Nadaya ko yun. Hindi ako si Pablo may sabi, huwag kayong padaya. Eh saan ba ina-address ni Pablo yung padaya? May espiritu talagang lulukog sa tao. At yung espiritong yan, pwedeng mangarang kapag buhay. At pwedeng yung espiritong yan, dalhin siya doon sa harapan ng hukuman ng Panginoon. At siya ay dalhin doon sa umupulong asupre. Kaya ang sabi ni Pablo, huwag kayong padaya. Kaya, yung pili ni Pablo, huwag tayong padaya, sa 1 John 4:1, kailangan po natin mag-aral, kailangan po natin magsuri, kailangan po natin subukin. Okay, so, ayan po. Kaya dito sabi dito, mumunti kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak, at yung dinaig sila, sapagkat layong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. Yun naman pala. Kapag tayo pala'y tinawag na sa Diyos tayo, at tinawag tayong mga mumunting anak, mga kapatid, we are an overcomer. Sabi ni John, at inyong dinaig sila sapagkat layong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. Hallelujah. So, back to our topic sa Galatians chapter 6, no? Inelaborate, pinagawa ko lang yung tungkol doon sa gawa na binanggit ni Apostol Pablo. Ngayon, dito sa topic natin, mga God, at sa nangyari sa LA, mayroon po bang nabanggit nga kanina ni Brother Jim? Meron po ba itong malaking aral para sa atin? Yung ginawa nilang pagtuya sa Diyos, yung ginawa nilang pag-disrespectful, yung attitude na ipinakita nila sa Diyos ay nagdulot ng kapansahan. Yung pang ginawa ng Diyos na pamamarusa sa kung may namatay man doon, kaya sabi ni J. Pilat 27. At alam nyo yung ginawa ng Diyos sa kanila, hindi pagmamalupit lang yun. Kung maintindihan po natin, bahagi ng expression ng Diyos yun, na sila'y binibigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisi. Yung pangyayaring nawalan sila ng ari-arian, natupok na naging abo, sa mahabang panahon nilang pinaghirapan, nakalimutan nila yung Diyos na pinagmulan nun. At sa pangyayari yun, binibigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi. Tama ba? Biyaya din ng Diyos yung nangyari. Tama sabi nila, it's not a condemnation, it's not a judgment. Yun ay grace ng Diyos sa kanila para sila ay gisingin. Pero may nakalaang pangyayari niyan sa darating talaga ng panahon na siyang paghapon. Yun ay sa panahon ng second coming. Pag dumating si Kristo, no mercy. Pag si Kristo nandun ngayon sa lugar na kinalalagyan niya at umalis, na-step out sa doon, at pababa sa dito sa lugar ng mundo natin, no mercy at all. Will you agree with me? No mercy. Lahat ng aabutan ni Kristo dito nasa lupa ng mga taong walang tatak ng Diyos, hallelujah, ay makakatigil lahat sila ng mapait na kaparusahan ng dinaan ng Diyos. Tatlong verse sa Bible, ang binanggit niya. In Revelation chapter 16, verse 18, pwede mo natin basahin? 16 verse 18, 19 verse 18. 16 verse 18. At nagkaroon ng kidlat at mga tinig, sundali nyo mga kapatid, at mga gulot at nagkaroon ng malalakas na lindol na di nangyari kailanman. Pansinin nyo ha, di nangyari kailanman. Ibig sabihin, itong magaganap na ito, hindi pa nangyari. Tama ba, George? Sinabi ng Bible eh. Ma-i-experience ng tao yan sa araw na yan, na hindi pa nangyari yan. Okay. Dagdagan natin ang talata, Daniel chapter 12, verse 1. At sa panahon yaon, tatayo si Miguel sa dakilang prinsipe na sumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan. At magkakaroon
panahon ng kabagabagan. Panahon daw ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa. Tama, Guardians? Nababasa lang ng karamihan niya pero hindi alam kung ano yan. Kaya sabihin mo, huwag kayong kadaya. Do not be mocked, God. Huwag natin i-mock ang Diyos. Sabi niya, may takdang panahon, sabi niya, na at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan. Dalawang verse na yan na binigay ko. At yung isa pang verse, Matthew chapter 24. Anong verse ba yun? 22? Chapter 24. At sa panahon niyaon, may tatayo si Miguel. Tapos na yan. Matthew 24. Tama ba yun, Brother George? At hindi na mangyayari. 24? 22? Hindi na Verse 22. mangyayari. Ayan, ano yun? 24? Last verse ko, ipapakita yung sa tatlong bagay niya. Ang palibang paikliin ng mga araw na yaon. Verse 21. Ayan na naman, 21. Sundagin niyo mga kapatid. Sabi dito sa 21. Sapagkat kung magkakaroon ng malaking kaligatian na ang gayo'y hindi pa nangyari sa buhat pa sa pasimula ng sanlibutan, and hanggang ngayon, hindi na mangyayari kailanman. Ibig sabihin, itong sabi dito, yan ng Panginoon sa Kristo, may magaganap sa pasimulan, ay may magaganap kayo pa may mangyayari. May malaking kapigatian na ang gayon hindi pa nangyari. Buhat sa pasimulan ng sanlibutan hanggang ngayon. May magaganap po talagang matinding kapigatian sa mundong ito na ipaparanas ng Diyos sa lahat ng mga tao sa panahon ng pagparito ni Kristo. Panahon niya ng kapighatian. Hindi yung kapighatian sa Israel, itong taon. Kapighatian sa pagkatapos ng tribulation, ng 7 years tribulation. Yung kapighatian, mararanasan ng tao na hindi pa nangyari kailanman sa buhat ng dalangin ng mundo. Kaya, kapag maiwan po sa mundo ito, at maranasan niyan mga kapatid, mapait yun. Hallelujah. Hallelujah. Kaya para hindi po natin sapitin yung mga yun, tumalima tayo sa message na meron tayo. Hallelujah. Mahalaga sa Diyos ang laman ng puso natin. Yung pangyayari sa LA, itong mga binabasa natin, tinitignan ng Diyos ang laman ng puso natin. Nakita ba natin yun na parang, wala naman dito. What if kung nandun tayo sa Amerika, at yung bahay natin nakatirik din doon, mararanasan natin kung ano yung nararamdaman nila. Na hindi, parang silang, alam mo, mas, ang pangit sabihin, ano? Parang maiihi, madudumis na. Hindi nila maintindihan yung nervous nila. Meron pa nga doon, ini-interview na isang mayaman. Nag-request siya doon sa bumbero, pwede ba, babayaran kita kahit ka kalaki. Ako lahin mo lang, protection mo lang yung bahay ko. Hindi siya, tinanggihan siya ng bumbero. Bakit? Yung bumbero, susungin, mawawala ang buhay niya. Sa tindi ng apoy, kahit malayo ka pa lang, abuti ka ng init, pwede ka mag-collapse. In other words, yung pangyayari niyan, hindi natin pwedeng baliwalain. Gamitin natin itong mensahe din sa buhay natin. Ako hindi ko sinasabing perfect. Marami din akong lapses. Bilang isang manggagawa, bilang isang matanda, isang panganay na matandang kapatid ninyo, ako ay nagko-confess na marami rin pagkukulang sa Diyos. Marami rin ako mga bagay na hindi ko nagagawa.
sa Panginoon, kahit na may konting pagsisikap ako. Nung makita ko yun mga kapatid, nagkaroon agad ako sa sarili ko ng pagsusuri. Kung ano ang kalagayan ko sa mensahe na meron tayo. Hallelujah. Mahalaga na malaman, mahalaga sa Diyos na ang laman ng puso natin. Nakikita niya ang laman ng puso ng bawat isa. Hallelujah. Every Sunday morning, nagpe-fellowship po tayo. Pero mga kapatid, nakikita ng Diyos yung naman ng puso natin. Na kapag Sunday, lagi po kayong kinakausap ng Panginoon, hinihing po kayo ng Diyos. Anak, sana makapag-stay, manatili kayo hanggang mamaya. Na ito'y kakaunting sakripisyo. Karamihan po sa atin, huwag po naman sana. Ako, sabi ko, meron din akong kakulangan. Pero ito, hindi ko sinasabi para itrasto kayo, insultuhin kayo. Just to give an encouragement. Ito lang po yung masasabi natin mga kapatid. Na sa araw na ito is supposed to be dapat nandito po tayong lahat. Nagpipista tayo sa fellowship, nagpipista tayo sa salita ng Diyos. Lalo na sa kanyang mga salita. Amen? Hindi na ako magamit kasi hindi na kayo gamit. Magkami na lang kayo kung sumasang-ayon kayo. Ayan, salamat. Salamat. Ito mga kapatid, hindi ito pang-i-insult sa inyo. Mamaya pagkatapos ng gawain natin, morning service, marami ang ilan sa inyo ay uuwi. Okay mo saktan, okay mo okay. Ito lang yung pwedeng sabihin ko mga kapatid. Naniniwala ba kayo nandito ang ating Panginoon? In every fellowship, sabi ni Kristo, may isa, dalawa, o higit sa dalawa. I am in their midst. Naniniwala po ba tayo dyan? So kapag umalis po tayo dito, dalawang bagay ang pwede nyo isipin. Dalawa. Kung aalis kayo, uuwi po kayo ng bahay, siguraduhin ninyo na masigit sa Diyos yung inyong gagawin. Hindi po ito pa nga mga kapatid. This is only a reminding. Kasi hindi po pwedeng, maaaring magalit kayo sa akin, pero hindi ko ito sinasabi para insulting kayo. Ito ay hinihiram ko lang para sa Diyos. Kasi pinapadala ng Diyos sa atin kung ano tayo. Sa ng Diyos. Amen? Ang pananatili natin dito sa maghapon, walang pilitan. Pero, sinasabi natin, kung mahal natin ang Diyos, kung sinasabi natin, Panginoon, mahal kita, di ba sinasabi natin yan? Lord, I love you. Ikaw na, I love you, Lord. Ay, ikaw pang Tagalog eh. Yung Tagalog na, mahal kita, Panginoon, hindi kita kita, Panginoon. Diba? Mahal mo na, hindi. Kailanman hindi kita papalit. Tapos pagkat sa pinagmoy namin, mahal na mahal. Ang tanong, ayan, habang buhay. Ito, balik. Ito challenge. Walang pilitan to. Pero, sabi ko nga, kung sinasabi natin, mahal natin ng Diyos, you will never stay. Hanggang ito pa, parang pakiusap, you will never stay. Mag-stay po kayo. Mag-stay po tayo. Sama-sama tayo hanggang last night. Isang araw na po ito eh. Mula nung Monday at Saturday, ating lahat yan. Pero pagdating sa Diyos, yung isang araw, kumpletuhin natin. Amen. Amen? Amen. So, ulit ito. Pag lumabas po kayo ng pintuan, uuwi kayo sa bahay. Una. Siguruhin nyo na yung gagawin ninyo sa bahay ay mas higit sa Diyos. Isang baunin po ninyo yan.
Kung wala naman kayo sa bahay, aalis kayo, pupunta kayo sa ibang lugar, siguraduhin ulit natin na mas mahalaga sa Diyos yung inyong pupuntahan. Pag ganun mga kapatid, ibig sabihin, pag ganun ang ating desisyon, quits ka sa Panginoon. Amen? Tama yun, di ba? May gawain tayo eh. Magkakapatid ba tayo kay Kristo? Yes. Yung paggawain natin dito sa pangmaghapon, mayroon bang itutulong na kabutihan para sa atin? Sagutin. Malaki. Kaya, isang challenge, mga kapatid, kung wala rin tayong gagawin na mas higit na mas mahalaga kaysa sa Diyos, manatili. Yun ay pakiusap na. Desisyon pa rin natin sa atin yan. Amen? So, praise the Lord. Kaya, sabi ko nga, alam ng Diyos yan eh. Alam ng Diyos kung ano yung ating laman ng ating puso. Praise God. Hallelujah. Ipakita po natin sa Kanya, mahal natin ang Diyos. At sa paraan ng pagmamahal natin, ipakita natin yung paggawa natin ng mabuti, gawain spiritual, magkaroon tayo ng pagtitiis. Tiisin muna natin. Yung nandito tayo sa church, pag nandito mo tayo sa church, naiinip tayo. Sino rito pag nasa church, inip na inip, taas sa kamay? Sino Jay na naiinip pag nasa gawain? Sino yung iba pa? Sino pa yung iba? Iba yung matingin ni brother. Nakakainip talaga. Pero labanan natin kasi dyan tayo. Ulitin ko yung tanong ha. Sino ang nasa gawain ng Panginoon na iinip? Taas ang kamay. Yan. Pero, labanan natin. Itas. Kasi pagsubok ng Diyos. Pero, ito ang bilin ko sa inyo. Magtiis kayo hanggang mamaya. Kung mahal natin ang Panginoon. Sabi ng Bible nila, ang magtitiis. Sinabi, diba? Kasi hanggang merong gawain sa loob ng lugar na ito, ay pananagutan lahat ng mga tinawag ng Panginoon sa gawain ito. Sabi ko kanina, walang pilitan, manaya tayo makalabas dyan. Pero, obligasyon din naman natin ipaalala sa mga kapatid kung ano ang damdamin ng Panginoon. Amen? Hindi natin ito sinasabi para pasakitan ng inyong kalooban. Kundi ang sinasabi natin dito, yung kung talagang tayo po ay nagkakaisa bilang magkakapatid at meron tayong ginagawa sa loob ng gawain ito at dapat pagkarisa tayo. Ang sabi ni Pablo, unang Korinto 1:10, pakibasa. Siguro ilan na ng talata ito. Unang Korinto 1:10. Ayan. Panahon ni Pablo, sabi niya, ngayon ipinamamanig ko sa inyo, mga kapatid, na sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Kristo, na kayong lahat ay mga salita ng iisa lamang bagay at huwag magkaroon sa inyo ng pagkakabaha-bahagi. Dapat ang iglesia natin, iisa ang ating advocating. Iisa ang goal. Iisa ang kaisipan. Anong klaseng kaisipan? Hindi ito pagpapahina. Hindi kaisipan ng pagpapahina sa kapatid. Yung kaisipan siya'y mapalakas. Hindi ba pag nanatili tayo dito hanggang mamaya, tikot larawan ng pagpapalakas natin yan? Amen? Meron tayong nalalapit na tinatawag na seminar in this coming February 9. So, merong mga plano na gagawin na magkakaroon ng kakandak ng parang seminar dito sa church natin this coming February. Ito, himok din natin ito sa lahat ng mga kabataan. Himok-himok, pag sinabi natin himok, hindi pilitan, hindi pwersahan. Himok na. Yung mga kapatid natin na gustong magamit para doon sa seminar, mga young people, mag-stay po kayo hanggang mamaya. At
doon sa pag-i-stay natin mamaya, ito yung part ng inyong training na kung sino yung tatayo dito sa araw ng February 14 para magkaroon ng seminar ay makagagawa ng pagtayo ng pagtuturo ng maayos. Isa yan sa mga goal natin. Kaya kung bakit natin sinasabi yung mga, lalo na sa mga kabataan, dapat nandito sila, mag-stay sila. Kasi part of their training, kailangan po natin ma-steer out sila sa kanilang gates. Merong mga gates sa mga kabataan natin, yung mga anak nyo na tumatayo sa pulpito ito, may mga gates yan. Kaya kailangan ma-steer out natin yung gates na meron sila. Sasanayin natin sila, i-exercise natin. At ito yung mangyayari mga kapatid kung nagkakaisa tayo na. Kung kaisa namin kayo mga magulang sa bagay na yan, sana nga, kaisa namin kayo. Pa-stay niyo yung anak nyo. Huwag kayong pumayag na ang inyong anak mawawala. At hindi nyo alam kung saan napupunta. Bilang mga magulang, obligasyon po ninyo yan. Obligasyon po natin yan. Hallelujah. Can you say amen? Okay, salamat. So mga kapatid, tulad sa nangyari sa mga nasa LA, Los Angeles, California, sa lugar ng Beverly Hills. Ano man ang nangyari na ipinakita ng Diyos doon, I would say it's not a judgment, but it is a personal punishment. Yung judgment hindi patante. Ang judgment ay, sinabi ko kanina, binanggit ko yung 3 talata, at meron pang maraming talata, Isaiah chapter 24, verse 6. Susunugin ng Diyos ang mundo naman. At sabi doon, few are men left. May matitira pero kakaunti lang. Sunog lahat. Pero may matitirang kakaunti. Di na natin babasahin kasi wala tayong oras. And yung binasa ni Brother Jim, 2 Peter chapter 3, verse 10, up to 11. Nasabi, magkakaroon ng pagsunog sa mundo ito, babalutin, aasnan ng apoy ang mundo ito. Pangyayari yan. So, yung nangyari sa LA ay larawan sa panahon natin. So, sino yung susunugin? Yung mga may espiritu ng Nicolaitanes. Yung may mga nagpatiwaan sa kalagayan ng pagiging lukewarm. You know what is lukewarm spirit? That is the image of the beast. Yung pagiging lukewarm, mga kapatid, image of the beast. Mark of the beast. So, tatanggap yan ng hatol pagdating ng Halloween. So, bilang sabi ni Pablo sa Galatians 6, verse 7, huwag kayong pagaya. So, sinasabi ni Pablo sa lahat ng believers, huwag tayong pagaya sa espiritu niya. Mag-ingat po tayo. So, para sa sarili natin, yung paraan ng pag-iingat natin, yung paraan ng pagsusuri, paraan ng pag-aaral natin, kaya pagkalimutan natin. Can you say amen? Hallelujah. Can you say praise the Lord? Can you say hallelujah? Hindi ba natin palakpakan ng Panginoon? Maraming Diyos, kapilang ang mga Panginoon. Maraming pong salamat o Diyos, tumagang ito ang natin. Marami po kami pagkukulang sa iyo, Lord. And I myself, sinasabi ko sa aking mga kapatid, there was a time nag-mall ako. There was a time pinakain ko yung pamilya ko. Gusto kong maranasan din yung nararanasan nila. But sa puso ko, Panginoon, I feel guilty. Kasi Panginoon, bilang isang manggagawa, may mga bagay na makahalaga na inuutos mong gawin ko para sa mga kapatiran na magpalakas, na dalawin sila, hindi ko nagawa. So Lord, sa mga binitawan ko mga pananalita, una po akong nangangatungan. Una po akong nasasaktan. Yung sinasabi ko po sa kanila, na kung mahal namin ang Panginoon, mahal ka namin Lord, ako yung unang nasasaktan. Dahil Panginoon, sa pakiramdam ko,
hipokrito ako sa harapan mo. I'm not worthy to receive a glorified body in the day of rapture. I confess, Lord, for my fault and my sin as a minister of God, Lord. Marami akong nagawang pagkukulang sa iyo, Lord. Hallelujah, hindi ko po alam, Panginoon. O God, I pray, O God, humingi ako sa iyo, Panginoon, ng daiging, Panginoon. Mahabag po kayo sa akin at sa aking pamilya. Maaaring hindi kumpleto ang aming LCA. Hindi kami, Lord, kumpleto sa training. Gusto namin, Panginoon, marating, Panginoon, yung aming LCA ng aming asawa, ng aming PTA, Lord. Marating namin yung tunay namin kasal kay Kristo sa kaisipan mo, O Diyos. Hindi yung kasal sa mundo namin na ito, kundi kasal kami sa kaisipan mo, Panginoon. Kay Kristo, Lord. Dapat, Panginoon, ang aming asawa, nangaalalayan namin sila sa iyo. Kay Kristo, Panginoon. Lord, ang aming isang bayanan, mabuo ito, Panginoon. Mabuo ang plano mo sa amin. Panginoon, we are guilty, Lord. Hipokrito kami sa iyo, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat. Ngayon, Panginoon, sa tagal ng panahon, Lord, hindi ka nagkulang sa akin. Ako nagkukulang sa iyo, Lord. Kailanman hindi mo ko binigo. Pero ako, madalas kitang biguin. Kaya, Panginoon, patawarin mo ako. Sinasama ko sa panalangin ito, aking mga kapatid. Sila man din ay nagkukulang sa iyo, Lord. Ang mga sinabi mo, Panginoon, na hindi ko panatakit sa kanila, Lord. Hindi pa isang bagay na pagmamalasakit sa pagpapaalala kung sila ay nakakalimot na katulad ko, Lord. O silang patulad sa aking Panginoon. Hallelujah! Marami ng kamalian. Napalo na ako ng ilang beses, Panginoon. Pero, ganito pa rin ako, Lord. Hindi pa rin ako seryoso, Lord. Hallelujah! Kapag na, Lord, karabagan niyo po kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng tawag sa iyo, Lord. Bigyan mo kami ng simula mo kami ng tawag, Lord. Huwag kami masyadong kumpiyansa, Panginoon. Huwag kami masyadong panatang, Panginoon, na okay ang lahat, Lord. Nakakatakot ang naranasan ng mga tao na doon. Kahit sila'y mayaman, Panginoon, wala hindi nakapagligtas yung kayamanan nila, Lord. Wala silang nagawa sa kung ano gusto kong gawin, Lord. Darating din ang panahon, Panginoon Diyos, dahil ang pinaghirapan ng tao sa mundo ito, Lord. Pag dumating na ang iyong hapon, Lord, lahat ng kanilang pinagpaguran mawawala. Lahat ng mga tao hindi nagmahal sa iyo, Lord. Baka magdagil ang Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo, Lord. Malaki ang pagkukulang namin sa iyo, Lord. Malaki ang pagkukulang namin sa iglesia dito, Lord. Sulimit, Panginoon. Hindi man kami, Panginoon. Nagtangan, Panginoon, na nagmamak sa iyo, Lord. Pero totoo nagmamak kami, Lord. Kami, Lord, Panginoon. Kami yung mga taon naglagay sa iyo sa zero, Panginoon. Walang may gusto. Walang may gusto maglingkod. Walang may gusto kumuha sa kalooban mo, Lord. Kami, Lord, number 3. Nalumpin ang zero, Panginoon. Pag naglagay sa iyo sa kahiyan, Panginoon. Nilagay ka namin sa kahiyan. Imbis na dapat pinakikita namin sa buhay namin ang iyong salita, nagtatransform sa buhay namin ang iyong salita. Pero wala, ang nakikita sa amin ay image of the devil of God. Larawan ang demonyo, Panginoon. Zero ka talaga sa amin, Lord. Mabag ka, Panginoon. Mabag ka, Panginoon. Mabag ka, iiwan sa kapsyon, Panginoon. Tulungan mo kami maging kaisa ng aming kapatid. Mabag ka sa Panginoon. Bakit kung sino makakapag? Hallelujah! Kami ang nag-iingat na ngayon ng sino, Panginoon.
malaki ang tao yun. When God is Godless tao, when mention is still mention, God is still mention. Lord, tinutuloy namin kami yun. Kami yung naglalagay sa iyo sa kahihiyan dapat kahit may isa man lang may pagmamalaki. Meron ba lang isang may pagmamalaki? May maitataas man lang sana, Panginoon. Pakikitaan ng tama. May bunga, Panginoon. Na minsan, magalagaw. Nakakalungkot, Lord. Nakakalungkot, Panginoon. Na walang may gusto. Wala, Panginoon. Kahit na kami na kami ang malaki. Nakagawa pa rin natin sa lamang. Oh God! Kami! Oh, hindi mo magkakaroon! Hindi mo magkakaroon! Salamat! Salamat kami sa panutan natin! Hindi na nalalaman ano kalagayan kayo. Huwag ka! Lord, kapag-Diyos, bayan mo kayo. Tulungan niyo po ang mga magkalawan. Lord, tulungan niyo kami, Panginoon, mga magkalawan dito. Pag-testing ko kami ng service. Pag-isa dito kami nag-guide sa iyo, Lord. Pag hindi nagpapaksunod, hindi kami nagkakaisa. Lord, nabubuhay kami sa kanaginan. Pagpag ka, Lord. Sa kalang-alang mo, Panginoon, ang isa nila. Sa kalang-alang mo sa amin, yung may kaya, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Awitin natin yung ikay. Di ka nagkulang. Manatili tayo nakaupo and then